Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Problems and promotion. So yesterday, pinag-aralan po natin yung pinagdaan ng persecutions po ng mga unang Kristiyano. Ngayon naman, talakayin natin yung mga early Christian ba, pastor, namumroblema din. Namumroblema din po sila katulad natin. Nagkakaroon din sila ng mga financial problems. Nagkakasakit din sila. Kinakapos. Pero ang nakakatuwa lamang po ng mga panahon na yun ay natutugunan po ng church, o yung pagkilos ng Holy Spirit, yung kanila pong mga problema. Kaya alam niyo po, napakaganda nitong verse na binasa po natin. Kasi isa po itong encouragement para sa atin sa panahon natin ngayon. At ang verse na ito, sinulat mismo ni Apostle Peter na kabahagi nung unang church. Nakita niya yung pinagdaanan ng maraming Kristiyano. Ngayon, talakayin natin yung mga problema sa buhay. Kung naalala ninyo sa Mark chapter 4 verse 19, nung tinatalakay ng ating Panginoong Hesus yung paghahari ng Diyos, ang tinutukoy niya doon ay yung pagdating ng salita sa buhay ng tao. Parable of the sower, pinapakilala po niyan kung paano nakapaghahari ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na itatanim sa ating mga puso. Kaya lang, sabi sa Mark chapter 4 verse 19, "But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires of other things come in and choke the word, making it unfruitful." Isa palang kalaban, ng salita ng Diyos ay yung mga worries of life. At yung tinatawag na deceitfulness of wealth and the desires for other things. At ito po yung tinatawag nating worries, at yung wealth na kadalasang iniisip ng maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ngayon, sa buhay, ang problema po, it can either destroy you or promote you. Lagi niyo pong tatandaan yan. Simula nung tayo ay naging Kristiyano. Ayaw ni Satanas na ma-experience natin yung tinatawag na abundant life sa John chapter 10 verse 10. Ang gusto ni Satanas ay nakawan tayo, sirain tayo. Sabi nga, to steal, to kill, and to destroy, yun ang kanyang agenda. Ngayon, paano niya ginagawa yan? Kadalasan po sa pagbibigay ng mga problema. So ano yung mga problema kadalasang dinadaanan ng maraming Kristiyano? Tatawagin ko po yung Kristiyanong ito na worried Christians. Sila yung mga most common victim. Yung namumroblema kung ano yung kanilang kakainin, iinumin, daramtin, At alam niyo po, ang Panginoong Hesus, in-address niya po yung problemang yan, sa Matthew chapter 6, verses 31 to 32. Sabi niya, do not worry, kasi yung mga sila lamang ang nababahala dyan sa mga bagay na yan kasi wala silang Diyos. Pero sabi niya sa verse 33, dahil kayo ay may kinikilalang Diyos, unahin niyo lamang yung kanyang paghahari. At ang lahat ng inyong pangangailangan tutugunan ng Diyos. So napakaganda po na noon pa lang pala alam na ng Panginoon na ito magiging problema ng maraming Kristiyano. Mababalisa tayo sa mga bagay na kailangan natin physically. Pero ang sabi ng Panginoon, kung sakali naman na uunahin ninyo yung kanyang paghahari, itong mga bagay na ito ay kusa lamang na ipagkakaloob niya sa atin. Hindi tayo magkukulang. Kaya si Satanas, ang lagi niyang sasabihin, sa iyong isipan, mabahala ka, mamroblema ka, matakot ka. Ang Panginoon, ang gusto niya ipaisip sa atin, huwag tayong mabalisa. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mamroblema. Ang Diyos natin ay sapat sa ating mga pangangailangan. So yung mga worried Christians, sila kadalasan ang
biktima ng problema. Yung madali kang mag-alala sa buhay. No? Easy target ka kay Satanas. Pangalawa, yung tinatawag na mga worldly Christians. Yung mga Kristiyano na nadadala ng deceitfulness of wealth. Ano po, ng mga desires for other things. Ano po? At yan ay inaddress din ng Panginoon. Ano po, sa Matthew chapter 6 verse 19 and 21, sabi ng Panginoon, do not store up for yourselves treasures on earth. So huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Ano bang ibig sabihin yan, Pastor? Di na ba ako magsisavings? Hindi. Huwag mong itiwala yung buhay mo doon sa iyong mga iniipon na kayamanan dito sa lupa. Yung pong ibig sabihin yan. Ano po? Kasi baka ang ibang Kristiyano hindi na magbabangko dahil nabasa itong verse na ito, hindi na mag-iipon. Mali po yun. Ang sinasabi lamang ng Panginoon dito ay hindi natin ilalagay yung tiwala natin sa kayamanan. Ano po? O sa salapi. Kasi sabi niya sa verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kasi madali yung ating puso madaya, no? Pagka yung kayamanan na ang inaasahan natin o yung pera na ang inaasahan natin sa buhay na ito. So tandaan niyo po yan, ang biktima kadalasan ni Satanas ay yung mga worried Christians at yung mga worldly Christians. At madaling hatakin yan ng problema. Kasi nga, hindi sila nagtitiwala o nananampalataya sa Diyos. Mas malaki yung tiwala nila sa mga material na bagay. At yung mga problema nila, kadalasan akala nila ang solusyon ay yung kanilang sariling resources. Ngayon, become a word Christian. Dapat po tayo mga Kristiyano ay establish natin yung ating buhay sa salita ng Diyos. Kaya nga sa verse 33, seek His kingdom and His righteousness. Paano mo gagawin yan? Mamuhay ka sa mga pangako ng Diyos. Yung pong sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Sabi, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Po, sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos, lahat daw ng pangangailangan natin sa buhay na ito, for life and godliness, kayang tugunan ng Diyos. Okay? So ano ang practical application ng 1 Peter chapter 5 verse 10? Binasa natin kanina. Unang-una po, ang suffering o yung problema hindi yan permanente. Ano po? Kasi minsan nakakarinig ako ng mga nangangaral ngayon, ay ang problema hindi kanya naiiwanan, laging naririyan yan. Hindi po, ang sabi ni Peter ang problema, you will suffer a little while. No? Ibig sabihin, hindi yan mananatili sa buhay mo, palagi na lang problemahin ka. No? Ibang Kristiyano gusto yata ng problema ako po, ayoko ng problema. Gusto ko po bawat problema ay tinutugon at nilulutas ng Diyos sa aking buhay at pinagtatagumpayan natin. Ano po? Kaya huwag kang maniwala na permanente ang problema mo. Number 2, God restores. Ulitin ko sa inyo, no? Si Satan, siyang nagdi-destroy. Pero ang Diyos, ang linaw-linaw, ang sabi, He will restore you, make you strong, firm, and steadfast. Kaya kung may problema ka ngayon, hindi si Lord ang nagbigay sa iyo niyan. Tandaan mo, kapatid, no? Maaaring ang problemang yan, kagagawan mo, o sa pamamagitan ni Satanas na gusto kanyang mailayo sa Panginoon. Kaya niya pinadala ang problemang yan. Panghuli, mahalaga. Kaya ang title ng message natin, Problems and Promotion. God promotes. Pinopromote tayo ng Diyos. After natin dumaan sa isang problema, sabi niyan, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa, manampalataya ka palagi sa Diyos. Ito po, si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning.